At eto na nga't nagbabalik na naman tayo dito sa Master Judea Channel. Sa video na ito, mga kababayan, marami tayong isisiwalat na kasinungalingan. Dahil dito sa Pilipinas, nagsasabwata na ang mga media at ang pamahalaan na sana sila ang naghatid sa atin ng katotohanan. Pero sa ngayon, sa kanila nanggagaling ang kasinungalingan. Mga kababayan, maya-maya lang pag-uusapan natin yan. Samantala, binulabog ng bomb threat ang Office of the Vice President, mga kababayan, at ito'y matatawag natin na desperate move dahil walang nagmamahal sa kanila. Gumagawa na lang sila ng kung ano-anong eksena. At syempre, isa sa mga fake news, mga kababayan, GMA News na nagbura pa ng video dahil ipinahiya sila ng China. At syempre, pag-uusapan din natin yung Alipores at aso ni Marcos Jr. na kahol na walang iba kundi si Castro na talaga namang pumapalag sa mga sinasabi ng ating napakagandang Vice Presidente at hindi na nila may pagtanggol ng maayos ang kanilang amo. At eto na nga, mga kababayan, hirap na po sila na ipagtanggol ang kanilang amo. At ito ay pinapalagan nila ang mga statement na binibitawan ng ating magaling na Vice Presidente. Pag-uusapan po natin yan. Maya-maya lang, pagkatapos po nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, mga kababayan, katulad ng sinabi natin kanina, binulabog po ng isang bomb threat ang Office of the Vice President. At ito po ay basahin po natin ang balita. Breaking news, Office of the Vice President nakatanggap ng isang bomb threat ngayong hapon ng Lunes. Naging dahilan ito ng biglaang pagkaantala ng operasyon ng OVP. Ayon sa tanggapan, agad na inilikas ang mga kawani nito sa isang ligtas na lugar matapos iulat ng isang empleyado na nakatanggap siya ng text message na naglalaman ng bomb threat. Agad naman nagpadala ng Mandaluyong City Police Office in Explosive Ordnance Disposal o EOD ng team upang magsagawa ng masusing pagtisiyasat. Matapos ang inspeksyon ay walang natagpuang anumang pampasabog at muling nagpatuloy ang operasyon ng OVP bandang alas 4 ng hapon via Jason Rubrico. Ayan po, mga kababayan, kitang-kita po natin yung ginagawa ng mga kalaban na tinatakot ang Office of the Vice President, at ito po ay masasabi nating desperate move dahil wala na nga po nagmamahal sa kanila. Gumagawa po sila ng kung ano-anong eksena na pag-uusapan ng madla para malihis ang issue at mailigtas sila. Yan. Sino po ba naman ang gagawa nito, mga kababayan? Kundi ang mga kalaban ng mga Duterte. Sino ba ang kalaban ng mga Duterte ngayon? Alam nyo na kung sino, mga kababayan. So, sa atin, ito po ay wrong move na naman. Kung inaakala nila na matatakot ang taong bayan, matatakot ang Office of the Vice President sa mga ginagawa-gawa nila, ay nagkakamali sila. Dahil walang Duterte ang takot kahit na kanino, kahit pa yan, sa mga pabangag-bangag na nasa gobyerno. Yan, okay? So, mga kababayan, ito ay kadisperaduhan dahil, siyempre, ang pinag-uusapan ng taong bayan, maging ng buong mundo, ay ang Duterte. At sumasakay na naman sila sa kasikatan ng mga Duterte dahil hindi naman sila pinag-uusapan, bagkus sila po ay pinagtatawanan, no? Alright. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan po natin muna, itong fake news ng GMA7. Ayan, ang sinasabi natin, GMA7, GMA7, mga kababayan, like, tawag dito, March 21, if I'm not mistaken. Okay, wait lang Anuhin po natin, yan. Ayan po, kitang-kita nyo naman, mga kababayan, GMA7. Sila po ang nagpakalat ng kasinungalingan na ito. At sinabi na ngang fake news ito, mga kababayan, pero hindi man lang sila nagsorry, hindi man lang sila humingi ng paumanhin, mga kababayan,
Dahil lang, pagkakaalam natin, ano pa masasabi natin dito? Oo, kung sila ay nakagawa ng kasalanan kasinungalingan, dapat sana po, dapat sana ay kanilang itinutuwid ang kanilang nagagawa or nailalantad na kasinungalingan. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, wala man lang tayong narinig, wala man lang tayong narinig sa GMA7, bagkus pinagbubura po nila yung mga video nito na balita na ito. Kanina po, mga kababayan, dahil ito nga ang naiisip ko na i-content ngayong araw na ito, mayroon pa akong maraming video na nakita galing sa GMA7. Aba, ngayong gabi matapos magsalita ng China, abay nawala na. Pero wala man lang silang ginawang public apology, 'di ba? Kasi ang sabi nila dito, China allegedly rejected Rodrigo Duterte's request for asylum before he was arrested by an international criminal court, ICC, according to the source who provided details how the former president was arrested by the Philippine authorities. So mga kababayan, ito ay pagsasabwatan. Ano ibig sabihin nito? Ang gusto nilang palabasin dito, mga kababayan, kaya napilitang umuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas resulta ng kanyang pagkakadakip dahil tinanggihan siya ng China na magkaroon ng asylum. Parang sa akin, ganun po. Ang gusto nilang iparating dito at gusto nilang ipaalam sa publiko. Pero kanina, ito panoorin muna natin. GMA, akala ko ba against fake news kayo? Naturingan pa naman ng mga edukado kayo. Naturingan na pa naman ng mga professional kuno kayo. 'Di ba? Nilalait-lait yung mga vlogger, Nilalait-lait yung mga vloggers kasi hindi naman kami mga Hindi naman kami mga lehitimo. Kami ay mga vloggers lamang. Pero bakit mas maraming naniniwala sa mga vloggers kaysa sa inyo? Na samantalang ito ang panawagan ninyo. Tingnan nyo. GMA. Team Totoo. Team Maaasahin kayo sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Ay, wow. Naniniwala kami na ang responsable Oy, Vicky Morales, Vicky Morales, sa programa mo mismo sinabi yon, na si Pangulong Duterte, bago daw pumunta sa China, ay sa Hong Kong, ay plano na kumuha ng asylum, diyan sa Hong Kong, sa China, no? Sa ano mo sa programa mo bibinalita yun, nakikita ko pa nga kanina Ikaw yung nandun Ikaw yung anchor 'di ba? Pero binura ninyo yung video. Bakit? Dahil fake news kayo, mga lintian kayo. 'Di ba? Tabling pagbabalita ang pinakamalakas na sandata laban sa fake news. Naninindigan kami Ganon. na walang lugar sa ating lipunan ang maling impormasyong nagpapanggap Ay, wow, galing. na totoong balita. Ang Naniniwala galing. kaming dapat pigilan ang mapaninlang na impormasyon. Na layong lokohin ang taong bayan. Ang Ang aming panata, dapanan ng fake news sa abot ng aming makakaya. Ay, wow. Ang galing. aming panata, Bantayan ang mga magtatangka na magpakalat ng maling Ay, impormasyon. wow. Panata namin tumupad. Sa pinakamataas na pamantayan sa Oy. aming pag-uulat. Nata naming tiyakin na sinuri at mapagkakatiwalaan ng impormasyon. Uy, mapagkakatiwalaan ng Bago impormasyon. ito'y balita panata namin gawin ang lahat. para di malusutan ng fake news. Ay, wow. Ang panata namin, ipakita sa publiko kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. Kami ang Team Totoo. Ay, wow, Team Kais- Totoo. Ay, magkaisa tayong lahat. Unit team din pala to Kaya pala unit team pala sila. Kaya nagsabwat-sabwatan na sila sa pagpapakalat ng fake news. Ano sabi? Kalaban daw nila ang fake news. Anak ng puka. Ano to? Ano yan? Tapos wala man lang kayong public apology. Wala man lang kayong sasabihin tungkol dito. Ang ginawa nyo, binura nyo lang yung mga video. Kasi kapag itatapik ko, sinisave ko yan, nilalagay ko dito. Wala na yung video ninyo, ikaw, Vicky Morales, ikaw yung anchor doon kung saan, ibinabalita nyo na ayon sa mga
legitimate sources ninyo, kumuha ng asylum si Pangulong Duterte sa China. Nasaan na yon? Ito pala, may nakita pa natin. Ito ayan. Kapag kayo ang nag-fake news, Ito sa okay Pilipinas lang. at Kapag kayo ang nag-fake news, Vicky Morales, GMA7, mga buwakan ng ina kayo, okay lang. Pero yung mga vlogger, ipapatawag sa TRICOM. Kayo dapat pinapatawag sa TRICOM. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw, sinungaling kayo. bago pa maaresto sa Oo. Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, Alin? sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Oo. mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ay, wow. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ay, wow. Sino Ang kaya? kwento niya kaugnay ng Sinong source nyo? Si Claire Castro? Anak ng tokwa kayo eh. Akala ko ba binubusisi nyo yung mga impormasyon? Oo. Ang gagaling nyo, no? Ang pa-plastic din nyo. Di ba? Ang gagaling nyo magsalita para kayo si Marcos. Pare-parehas na nga talaga kayo. Puro kayo salita, pero iba sa gawa. Fake news pa more. corner sa dating Pangulo sa Oo. NAIA sa pagtutok kay Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nagsama-sama yung mga buwakan ng inang sinungaling, di ba? Hindi mo na malaman, no? Di ba? Hindi mo na malaman ngayon kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. Kaya nagsama-sama na sila. Si Torre, sinungaling. Si Pajardo, sinungaling. Kung kinang-inang gobyerno na to, lahat na kayo sinungaling. Mula sa presidente, sinungaling. Oh my God. I hate drugs. Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tapos? Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Wala na, bold na mga kwento ninyo. No? Bold na ang mga kasinungalingan ninyo. Para ma-monitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong. Sige. Binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano. Putang ina, ang hirap paniwalaan ng GMA Ang hirap nyo mahalin, GMA. Nadadama yung Pilipinas. So, dapat kayo lang mahirap mahalin, pero sa nangyayari ngayon, pati yung Pilipinas, parang ang hirap na rin mahalin. Pero bansa natin to kaya paglalaban namin to. Kontra sa inyong mga sinungaling. Si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Yan, mga kababayan. Another kasinungalingan na naman. Di ba? Anong sabi nila? Military exercise ang ginagawa nila kaya nagpadala ng daan-daang kapulisan sa Clark, sa Davao, sa Cebu. Yung pala, itinatago nila yung tunay nilang motibo. Niloloko nila ang taong bayan, mga kababayan. Sa kasinungalingan na pinagagawa nila. So ito pala, na pagdadala ng mga tangke diyan sa Davao, pagpapadala ng mga pulis, huli na pala si Duterte. Pero anong sinabi sa balita ni Pajardo? Wala naman daw warrant of arrest si Pangulong Duterte. Pero paglapag sa airport, hinuli si Pangulong Duterte dahil may warrant of the arrest daw uli umano.
So, ibig sabihin mga kababayan, sinungaling ang mga lafotang ito. Oh. So, sino pa maniniwala sa inyo? Dahil yung asylum nga na sinasabi ng GMA7 na kinuha ni Pangulong Duterte sa Hong Kong, eto, supalpal kayo. Makinig kayo, GMA. Puta, nakakahiya kayo, GMA. Oh. 我愿特别指出， Chinese eh. Oo. Basahin ko na lang yung caption. I would like to point out specifically that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was private vacation. Yeah. 特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特。 Basahin natin. China has never received so-called application for asylum from the former President Duterte and his family to the Chinese government. Oh, kailangan na. Nakakahiya kayo, GMA. Oo. O siya, mga legitimate mainstream media kayo, pero sinungaling pala kayo. Oh, Tricom, Abante, Paduano. Sino pa ba nasa Tricom? Ipatawag nyo yung GMA7. Sige nga. Kung totoong nilalabanan nyo ang fake news, ipatawag nyo yung ABS-CBN. Ay, GMA7. Oo. Ay, ang fake news yan maliwanag, oh. 前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中 For those so-called insiders who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends 生有 或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒 will carefully make their own judgment and not take any truths from what they are saying. 体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ayan, mga kababayan, ha? Dinig po natin. Sa China mismo, Chinese government ang galing na yung pagbisita ni Pangulong Duterte sa Hong Kong is pure vacation. At pinapasinungalingan ng Chinese government na ang pamilya Duterte at si Pangulong Duterte mismo ay nag-apply ng asylum sa China. Kaya binabalaan nila ang mga mainstream media na siyasatin munang mabuti ang balita o huwag maniwala sa mga haka-haka o sa mga sabi-sabi katulad ng ginawa ng GMA7. GMA7, number 1 fake news peddler in the Philippines. Tapos pag-iinitan nyo yung mga vlogger. Kasi mas maraming naniniwala sa vlogger kaysa sa inyo. Katulad na lang nito. Halimbawa, eto, ipakita ko sa inyo, para magkaalaman na tayo. Para maramdaman ninyo na wala na talagang naniniwala sa inyo. Round 1, fight! Katatapos lamang po ng kanyang pag-isita at ngayon po ay pumunta naman siya sa hospital. Tinititigan lang ni BP Sara Tinitingnan lang ni BP Sara Tingnan nyo. Matangin na, sabi ni BP Sara sa isip-isip ito. Matangin na, mga sinungaling to, mahirap dito magsabi. Mahirap magpa-interview dito, mga sinungaling to. Sige, BP Sara, magpapa-interview ka ba? Ma'am, meron po bang Secretary Adel? Thank you. Ma'am, meron pa bang thank you, sabi ni BP Sara Duterte. So, hindi nagbigay si BP Sara Duterte ng kahit anong impormasyon. Ito ang tinatawag na trust issues level 1999. 99. Sige, Senator Robin. Kailangan po natin ngayon, ipakita natin lahat yung emosyon natin sa eleksyon. Ayaw po natin ng gulo. Ang gusto po natin, sa eleksyon nyo po ilabas lahat ng inyong mga nasa saloobin. Sir, bisita niyo po si Presidente. Ano pong napag-usapan niyo? Ano po yung sinabi niyo? Secret, ma'am. Secret, ma'am. Kung na lang po yung kalusugan niya. No comment! No comment. Pag napunta kami dyan sa Netherlands, baka mamura namin kayo. Mainstream media, ng mga fake news, Ayusin nyo pagbabalita ninyo. Huwag kayong gagaya sa amo nyong pabangag-bangag, Kasi pag napunta kami dyan sa Netherlands, makakatikim kayo ng malulutong na malulutong.
Hindi chicharon lang ipapatikim namin sa inyo. Pag kami napunta dyan at kung ano-ano pinagagawa nyo kasinungalingan, susupalpali namin kayo ng harap-harapan. Tandaan nyo yan. O, yan, mga kababayan. Tapos, magdadamdam kayo. Ha? Magdadamdam kayo pag sinasabihan kayong bias. Magdadamdam kayo. Mga bayaran pala kayo eh. 'Di ba? Tapos magdadamdam kayo pagka sinasabihan kayo ng masama, na bias kayo. Bias naman talaga kayo, mga buwaka ng inan nyo. 'Di ba? Pagkasiraan sa mga Duterte, ang bibilis ninyo magbalita. Pagkasiraan sa Marcos, hindi nyo binabalita. 'Di ba? So anong problema natin ngayon dito? Paano natin gagawin 'yan? Anong gagawin natin? So yan ang problema sa atin, mga kababayan. Ito pa, isa pang sinungaling, pinaka-sinungaling sa balat ng lupa na nakilala natin. So yan. Pagka sinungaling ka talaga, mapapahiya at mapapahiya ka. Ito itong si Castro, hirap na rin ipagtanggol ang kanyang amo. Hirap na. Ito, do or die na to eh. Do or die na to si Castro, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin Do or die na to eh. Wala na eh. Lubog na to eh. Lubog na to sa kasinungalingan. Sanay na ito magsinungaling. Sanay na. Pero wait lang. Ipakita ko muna sa inyo yung ng GMA7. Pakita ko muna sa inyo. Pinutakti po sila dito, mga kababayan. Tingnan nyo, huwag na nating basahin yung mga comment. Ito na lang, reaction. Nadadamay na kayo, Damay na kayo, sa kabulastugan, kasinungalingan ni Marcos Jr. Ayan. Dahil kayo ay sinungaling na rin, ayan. Nakatikim kayo ngayon ng ha. Mga kababayan, ihaha nyo po, ihaha nyo ito na pagkundina sa kasinungalingan nila. Ito pa, isa pang sinungaling din, mga kababayan. Claire Castro, hirap ng ipagtanggol ang kanyang amo. Ito. Just want to ask, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says, Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am? O kung may reaction din po si Pangulo dito? Ang nagpabalik po kay Pangulong Marcos ay ang taong bayan po. Ay, tanga. Oo. May pagkatanga talaga tong hayop na to, no? Oo. Tanga. Natural, taong bayan kasi taong bayan ang bumoboto. Pero bakit? Bakit siya ibinoto ng taong bayan? Dahil, kapartner niya, katandem niya si BP Sara Duterte. Oy, anti-Claire. Kinangina naman, nagtatanga-tangahan tayo. Araw-araw kang nagtatanga-tangahan. Baka kasanayan mo yan, Baka sa totoong buhay, gawin mo yung pagtatanga-tangahan mo. Tuloy. Hindi po iisang tao. Sige. Pinakita po ni dating Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Ano nga ba yung kakayahan niya? Sumipsip? Humigop? Ano? May nakita na po ba tayong kakayahan ni Marcos Jr.? Sige, i-comment nyo nga po dyan. Ano po ang kakayahan ni Marcos Jr. ang ipinakita na niya katulad ng sinasabi ni Auntie Claire nyo? Meron po ba? Ito, magtatatlong taon na yan eh. Wala pa nagagawa sa bansa. Oo. Yung mga pangako niya, 20 pesos na bigas, nasaan na? Yung ipagpapatuloy, yung mga nasimulan ni Pangulong Duterte, nasaan na? Tinanggalan pa nga ng mga budget eh. Tapos bubuduli. Sino ang nagsasabi ngayon? Tama ka.
ang nagluklok kay Bongbong Marcos sa pagiging Pangulo ay taong bayan. Pareho rin yan ng taong bayan na nagsasabi na sila ay nabudol. At ngayon nga, Auntie Claire, kung mapapansin mo sa social media, sa mainstream media, mas marami ang sumisimpatya sa mga Duterte kaysa sa amo mong bangag. Tapos sasabihin mo ang nagpanalo. Di sana yung mga sumusuporta sa Duterte, sa mga Duterte ngayon, sa amo mong bangag sumusuporta. Kaso hindi Kahit anong pagtatakip mo dyan, wala na. Auntie Claire. Lubog na kayo sa Kumunoy. Kung inyo pong matatandaan, Alin? hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? Totoo yun. He even said that PBBM is a weak leader. Totoo naman. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Ay, tanga. Si BP Sara pinag-uusapan natin dito, hindi si President Duterte. Di ba? Si BP Sara Duterte, totoo naman yun. Sinabi pa ang adik yung amo mo gumagamit ng droga. Di ba? Weak, may bagahe. Pero galit na galit nga si PRRD kay BP Sara noon dahil hindi niya alam kung anong dahilan kung bakit napapayag si BP Sara Duterte na maging katandem ni Marcos, na ayaw ng tatay niya dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, Auntie Claire, yung pagbitbit ni BP Sara Duterte sa amo mong bangag. Sino mas malaming boto? Si BP Sara Duterte o si Marcos? Di ba si BP Sara Duterte? Ano ibig sabihin nun, Claire? 1 + 1 = 2 na yan. Huwag ka magtanga-tangahan. Huwag mong lilinlangin ang mga Pilipino dahil hindi na malilinlang ang mga Pilipino ngayon. Nag-iisip na maliban sa inyo, natatanga-tanga ng mga supporters na loyalista nga, na kahit mali na, pinagtatanggol nyo pa. Claire, pakinggan mo to, Claire, Claire, pakinggan mo to para hindi ka tatanga-tanga. Hindi ko ba alam kung abogado ka ba talaga o ano eto Claire, pakinggan mo After deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Bakit? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Claire, narinig mo yung Claire. Ilang beses ba yung Amy Marcos at Bongbong Marcos na amo mo para yung aso na sunod kay BP Sara Duterte? Ilang beses siya pumunta sa Davao para ligawan si BP Sara Duterte at maging katandem. Sinundan sa Cebu na parang mga aso nakakahol-kahol katulad mo. Tapos ngayon sasabihin mo, didepensa mo pa yung amo mo. Ay Diyos Maria, hindi nga kayo manalo kay Leni Robredo. 2016 election, tinalo kayo ni Leni Robredo. Tapos sasabihin mo, taong bayan, hindi Duterte, walang kinalaman ng Duterte sa pagkakapanalo ng amo mo. Uy, Claire Castro naman. Kasimple lang yan, parang 1 + 1 = 2. Huwag mo lukuhin sarili mo. Kasi yan, baka mamaya pagtanga-tangahan mo, madala mo yan sa totoong buhay mo. Totoo yan, Claire Castro. Galing na kay BP Sara Duterte, it's all about winning. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. Yan. It's all about winning. Kasi pag hindi si BP Sara Duterte ang katandem ni Bongbong Marcos noong panahon na yon, hindi sila mananalo.
Si Amy Marcos mismo aminado. At hindi ko lang makita yung video ni Amy Marcos na kung walang Duterte, hindi sila mananalo. Kaya Claire Castro, tigil-tigilan mo yung pagpapanggap mo, tigil-tigilan mo yung kasinungalingan mo. Hindi ba? Oh. So, wait lang. Hanapin natin yung nagsisigawan na BBM resign. Nasaan na ba yon? BBM resign. Oh. Oh. BBM resign. BBM resign. Oh. Nanawagan eh. Oh. Wait lang ha. Nasaan na ba yon? BBM resign. Wala na. Hindi ko na makita. Oh. Di ba? Doon sa Dahig, nagsigawan doon. Yung mga Pilipino na BBM resign. O, eto. Sana ba yun? Wait lang. Hanapin natin. Baka mamaya, sabihin, fake news na naman tayo. O, hanapin natin dito, yung BBM resign nila. Doon sa Dahig. Wala na tuloy. Eto. Bring him home! Bring... Ayan na. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalo ka. Okay? O so, papay, ano pa ang pwede nating gawin? Titi, just tell us what to do. Follow you. Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Ayan. Gigil na gigil si Claire Castro dyan, mga babayan. Oo. Dahil nga raw, syempre, si VP Sara Duterte ang makikinabang. Natural. Vice Presidente yan eh. Yung unang nakalagay sa batas eh. 'Di ba? Pero ang sumisigaw ng Marcos resign, yung mga mismong nabudol ni Marcos Jr. Claire. Yung mga tao diyan, nakasama pa nga diyan si Maharlika diyan sa Netherlands, sumisigaw sila na Marcos resign. Tapos sasabihin mo ngayon, Claire, na taong bayan, tama ka naman. Taong bayan ang nagbalik diyan sa mga Marcos sa Malacanang. Kaya nga, taong bayan din ang magbabalik sa kanila sa lusak. Kasama ka dyan, Claire. Taong bayan din ang magbabalik sa mga amo mo kung saan sila nararapat. Dahil ang mga traidor ay hindi dapat binibigyan ng puwang sa maayos na bansa, sa maayos na Pilipinas. Diba? Walang traidor dapat sa Pilipinas. Ang traidor dapat ay binibitay. Traidor sa Pilipino, traidor sa bansang Pilipinas, dapat yang binibitay. Oo. Kaya kayo, Claire Castro, tandaan ninyo, bilog ang mundo. Baka bukas, kung ngayon ay nasa liwanag kayo, baka bukas nasa dilim naman kayo. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga binibitawan ninyo, dahil baka yan ay bumalik din sa inyo. Diba? Aminin nyo na, hindi nyo kaya ang mga Duterte. Hindi nyo sila kaya kahit katiting na abilidad ng amo mong si Marcos. Wala yan sa mga Duterte. Tingnan nyo nga ngayon, sino sinisigaw ng taong bayan? Ang presidente, si Marcos, pero mas mahal pa rin yung dating presidente. At mas mahal pa rin yung pamilya ng dating presidente. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi sila pabangag-bangag. Hindi sila sinungaling. Hindi sila magnanakaw. Oo. Hindi sila puro kaplastikan. Yan. Totoo, what you see is what you get. Hindi yung puro kasinungalingan na akala mo ang gagaling, wala namang binatpat. Diba? Tingnan mo, 3 taon na, yung presyo ng bigas, hindi may ibababa. Kahit sabihin na lang natin na 30. Diba? Hindi may baba. So, sino paniniwalaan natin? Yung may nagawa ng pamilya o yung pamilya na itinakwil na
ng bansang Pilipinas. Oh, pinagbigyan pa nga kayo eh. Tapos ganyan yung ginagawa nyo sa mga Duterte na naglinis ng pangalan ninyo dahil noong mga panahon na yon, mga basura kayo at mismo yung mainstream media na kakampi nyo ngayon, yaan ang gumigit-git, yaan ang nagwawasak sa kredibilidad at pangalan ninyo. Pero sa di malamang dahilan, magkakakampi na kayo, magkakasabwat na kayo. Sa bagay, sabi nga nila, birds with the same feather, flock together. Pare-parehas kayong mga sinungaling, Marcos, tsaka yung mainstream media na mga sinungaling, pare-parehas kayo, kaya nagkakasundo-sundo kayo. Diba? So now, anong gagawin natin? Anong gagawin natin, mga kababayan dito? Syempre, sa March 28, lalabas tayo. Isisigaw natin sa kalsada ang hinaing natin. Magsisigaw tayo, yan po ay free speech, mga kababayan, na ayon yan sa batas. Ito po ay peace rally, March 28. March 28, tandaan nyo, mga kababayan, ilagay nyo sa inyong mga kalendaryo. March 28, Biyernes yan. Punuin natin ang buong Pilipinas. Padagungdungin natin ang buong Pilipinas na tayo ay hindi na natutuwa sa gobyernong ito na po kung ano-anong pinagagawa pati sa budget ng Pilipinas. Diba? So ito, ito nangyayari ngayon, mga kababayan, dahil sa kapalpakan at walang kawalan ng solusyon ng gobyernong ito sa problema ng Pilipinas, pati mga OFW natin ay nagwawala na. Ito, panoorin natin yan. No remittance. Adlaw, tanan. This is Mr. Erwin, known as Erwin HR on Facebook. Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. Ayan. No remittance, mga kababayan. No remittance week. Ano ibig sabihin yan? Walang papasok na pera sa Pilipinas. Billions of pesos po ang pumapasok na pera sa Pilipinas dahil sa mga OFW. Pero ginagalit yung OFW eh. Oy Castro, maginang ina ka. Akala ko ba, mahal kayo ng mga Pilipino. Mga Pilipino ang nagluklok sa amo mo, di ba? Kung may hiya pa sa mukha yung amo mo, bababayin mo na dyan sa Malacanang. Isinusuka niya siya ng mga Pilipino. Nakikita mo naman yan, Castro eh. Buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, isinisuka yung amo mo. Isinusuka yung amo mo, ayaw maniwala. Eto. Dito sa Romania, yung mga supporter ni Pangulong Duterte sa Romania. Eto, nagrarally din sila against sa amo mo. Di ba? Buong mundo na to kalaban ninyo. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring back our president! Nakita mo yan, Castro? Mayroon bang ganyan ng amo mo? Kung magbabayad yung amo mo, may ganyan. Pero ito mga libre to, OFW pa. Alam mo, Castro, walang magmamahal sa inyo, sa amo mo, lahat sa inyo. Sawang-sawa na ang mga Pilipino dyan sa Marcos. Parang wala na mananalo Marcos dyan eh. Kasi galit na ang mga Pilipino sa pinaggagawa ninyo. Imbes na gawin nyo yung makakatulong
sa pamumuhay, at kapakanan ng mga Pilipino, yung mga kritiko ang pinagkakaabalahan ninyo. Di ba? So ngayon, anong gagawin natin? Hindi pa ba kayo magre-resign? Hindi pa. Ibigay nyo na kay BP Sara yan. Oo, hindi nyo kaya. Sabihin nyo na. Hindi nyo talaga kaya pamunuan ng bansa. Si BP Sara na mismo nagsabi na hindi nyo talaga kaya. Kung may hiya pa kayo natitira sa mga mukha ninyo, bitawan nyo na yung Malacanang, bitawan nyo na yung gobyerno. Kung naaawa kayo sa mga Pilipino, bitawan nyo na yan. Ibigay nyo na doon sa nakakaalam, ibigay nyo sa marunong. Kasi eto, pinag-uusapan na tayo ng buong mundo eh. Ang nakakatawa dito, nakakahiya yung bansa natin. Dahil may presidente tayo na traidor. Yan ang pagkakakilala ng mga OFW kay Bongbong Marcos Jr. Pati na rin ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto nyo makita? Eto, panoorin natin to. Para naman magising-gising kayo sa katotohanan at sa mga tawag dito, mga ilusyon nito, nila Castro. Eto panoorin po natin. What the heck is going on with Duterte? Like, he's on crimes against humanity for what? For killing drugs? Wait. Dito na lang tayo. Dito tayo sa may para malaki-laki. Sana. Ito Ito. He's on crimes against humanity for what? For killing drug dealers? Wait lang Ito ang nakakahiya, mga kababayan. Ito ang nakakahiya dito. Isang dalawa pa lang mga Canadian ito, mga kababayan. Ito lawyer to alam ko. Itong isang nakasombrerong itim, hindi ko siya kilala, pero alam ko ito si Viva Frey, lawyer ito. Dati itong politiko Panoorin natin ang kanyang pag-uusapan. Nakakahiya. Kilala si Marcos sa buong mundo ngayon na traidor. With Duterte, like, he's on crimes against humanity for what? For killing drug dealers? Yeah, for allegedly killing drug dealers. Well, hold on. I was like, when is that a crime against humanity? There was a joke. Crime against humanity to kill drug dealers trying to take over your government. There was a joke in the chat that says that Europe is pissed off that they killed his drug dealers. Were these extrajudicial assassinations? Were they like cold-blooded murder, or were they, were they? I mean, all he did was he authorized the police to do self-defense involving conflict with drug dealers. He's like, and he took the gloves off. He said, look, they're trying to make a narco state here, like they were doing in El Salvador. He goes, folks, you got carte blanche. Go at it. And what happened? He created he took one of the most dangerous cities in the country as mayor and made it one of the safest. So the backstory is politics. Well, someone said it was his political rival that turned him in. Not really. It was supposed to be his ally. So it's the old Marcos family from the Philippines, which have had long disputes with Western European authorities. They united with Duarte, or I'll get his name mispronounced, but Duterte. I think it's Duarte. I'm gonna see how it's. I'm gonna say Duarte. Why not? But his daughter was vice president along with Marcos running for president, and now they've split since then. Marcos decided no longer wants their support, but knows that if he tried to indict him in the Philippines, the jury would definitely acquit because he's one of the most popular people in the Philippines ever. So what did he do? He cut a secret deal with the corrupt International Criminal Court out of the Hague, pursuant to the Rome Statute, which Duarte had pulled them out of that. And Marcos, to my knowledge, had not joined it back again. So what he did is he just basically allowed a major public official to be kidnapped, dragged to the Hague, where he'll be tried for crimes against humanity. What it was always going to happen. Some of us were long critics of the International Criminal Court. My friends on the left realized the problem with the International Criminal Court when they selectively targeted dissidents, dissident presidents who didn't like the EU, for example, or didn't like NATO, and going after the Milosevic and others related to the Balkan conflicts, and then they went after Putin later on. My friends on the right recognized the risk of the ICC when they went after George W. Bush, and then now, most recently, went after Netanyahu. I have long said the International Criminal Court is a joke. It's an attempt at globalist elite power usurping all sovereignty around the world in the name of Nuremberg cases, when the real Nuremberg case is what happened to the entire world in 2020. I'm going to ask a stupid question because I hadn't been following the story. Did they
They have possession over. It's Duterte, by the way. Hold on. There's a very. He came back from Hong Kong. They kidnapped him at the airport and dragged him back to the Hague. Hey, listen to this. Duterte. Duterte. Sara Duterte. I presume that's how you pronounce it. Duterte. Oh, okay. I'll Duterte. You have to say it with a very deep accent. So they kidnapped him and they took him into custody. Yeah, they dragged him and flew him off to before he could. So yun mga kababayan, ano, even itong mga Canadian, mga kababayan, sinasabing kinidnap si Pangulong Duterte. 'Di ba? Oh. So, ano ba bang gagawin natin? So, ito nga, mga kababayan, na hindi naman taga dito sa Pilipinas, alam nila yung nangyayari. Ito na tayo pa kaya na nandito mismo sa Pilipinas, nakikita natin yung buong pangyayari, na subaybayan natin kung paano talaga kinidnap si Pangulong Duterte. And now, watching this, Canadians, mga kababayan, ano pa bang iisipin natin? Ano pa ba gagawin natin? But anyway, ito, si Viva Frey, mga kababayan, ang pangalan niyan, ay si David Freyheit. Oo. Yung mahaba buhok na yan. Sikat po yan sa Canada, YouTuber, ha? At dati rin niyang politician, ha? At lawyer yan, mga kababayan. Abogado ibig sabihin. So, ang pagkakaintindi nila, mga kababayan, although hindi sila taga dito sa atin, ang pagkakaintindi nila, eto na nga, dahil nag-iwalay or nag-split, nag-iba ng landas, itong si BP Sara Duterte at si Bongbong Marcos, ay talagang pinag-initan na ang mga Duterte. Dahil si Pangulong Duterte, ang mga Duterte, ang pinaka-popular na politiko sa Pilipinas. So, hindi nila mapantayan, kaya ginagawa nila ito na pure politics. So, sinabi nga nila dito na, from Hong Kong, from Hong Kong, umuwi sa Pilipinas, sinakay ulit sa aeroplano, dinala sa The Hague. This is purely politics, sila na mismo nagsasabi. So, pagpatuloy po natin, mga kababayan. Could ever fight it in the Philippines because Marcos had a wink and a nod with the authorities at the ICC. How is this not an international crime against the sovereignty of nations? It is. I mean, that's what she said, the vice president of the Philippines. Ayan. So sabi ni DOJ Rimulya at sabi ni Claire Castro, hindi daw nagsosurrender ang Pilipinas ng sovereign. So, kino-question ito. Paano ito naging hindi pagsuko ng soberentiya, kasama sa soberentiya mo, lalong-lalo na ang dating presidente ng Pilipinas, Pilipino, is a part of our sovereignty. Pinaglululoko tayo ng mga nasa gobyerno sa Pilipinas. Ito mga international lawyer ito, mga kababayan. Said this is the daughter said this is an absolute violation of core sovereignty principles. That that we had pulled out of the ICC, so they don't have jurisdiction to begin with. This is just kidnapping. The ICC just going around kidnapping. This is the same. A week after they bar the person in Romania wants to win the presidential election from running for the presidency of Romania. After Vice President Vance went over there a month ago and said, "Don't do that again. If you're going to have values anathema to America, then America is not going to be spending its blood and treasure defending you." But also what a message that's sending to Netanyahu, who was contemplating coming to Canada, where they said, they weren't categoric about not letting the ICC detain or arrest. Oh my goodness, that's shocking. It's very dangerous. We should have been out of the ICC, never supported the ICC, should have opposed the ICC, should do further sanctions. President Trump has already talked about sanctioning any support of the ICC. It was opposing it and opposing any money for it, removing any money that was possibly going to it. Remember, Jack Smith famously came from the International Criminal Court. All right, so they're talking about America already. Okay? Pero hopefully, talagang sanction ni Donald Trump, ni President Donald Trump ang ICC, mga kababayan, para madala-dala naman itong mga buwaka ng International Corrupt Court daw, sabi nitong mga Canadian. Alright? So, anong mangyayari sa atin dito? Pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Pinagtatawanan tayo ng Canada, pinagtatawanan tayo ng China, pinagtatawanan tayo ng kung saan panig ng mundo dahil dito sa katarantaduhan na ginawa ng gobyerno ni Marcos. Piruin mo, sana ka nakakita dating presidente, isusuko mo sa ICC na hindi ka naman miyembro. Isusuko mo sa ICC na meron tayong judiciary o may gumaganang batas sa Pilipinas. At ito, mga kababayan, kahit gaanong depensa ang gawin nila dito, alam ng buong mundo
kung ano ang ginawa nila sa dating presidente na si Rodrigo. Yung Rodrigo Roa Duterte na hindi nila kayang tapatan o hindi nila kayang higitan o tapatan man lang, gumagawa sila ng paraan para mawala sa kasaysayan ang pangalan na yan. Pangalan na Duterte. Pero kahit anong gawin nila, kahit ano pa ang mangyari kay President Duterte, nakaukit na sa bato ng kasaysayan ang kanyang pangalan. At ang mga Marcos ay patuloy na makakalimutan, pero ang mga Duterte ay patuloy na sisiklab ang pangalan dahil may nagawang kabutihan, maraming nagawa sa Pilipinas, ha? Pero tingnan nyo, mga kababayan, ang ikinakaso nila kay Pangulong Duterte, violation of human rights. Diba? Kasi wala nga talaga sila, ha? Violation of humanity. Kasi wala sila na ibang kaso na pwedeng ikaso kay Duterte. Hindi nagnakaw. Ha? Walang iba. Eto lang. Dito sila nakasilip. At ICC pa talaga. Sa ICC, sa ibang bansa, sa banyaga nila, ipinagkanulo ang dating presidente ng Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo, inggit na inggit sila kasi kay Duterte dahil wala silang ganito. Ayan o. Ayan. So, ito po ay mga aide ni Pangulong Duterte. PSG. Ayan. Kilala ko yung iba dyan eh. Hindi ko na napapangalanan. Pero kilala ko iba dyan. So, ayan. Si PRRD. Ganyan minamahal si Pangulong Duterte ng mga nagiging empleyado niya. Diba? Kinakantahan. Tapos, medyo hindi natin yan, tatapusin kasi mga-copyright tayo. Basta ito, mga kababayan. Ganito ang karisma ni Duterte na wala si Marcos Jr. Tingnan nyo ha. Ayan. Ayan ha. Tanggalin ko yung music. Ayan o. Niyayakap siya ng mga PSG niya. Si Marcos, may gumagawa ba sa kanya dyan? Utangin na, yung anak niya nga nung humalik sa kanya inis na inis Diba? Dahil sa pawis niya, babaho ata pawis. Pero si PRRD, ganyan po ang turing sa kanya ng mga nakakasama niya. Itinuturing niyang pamilya. Kaya ikaw, Claire Castro, kahit gaanong pagtatanggol mo pa dyan sa amo mo, basang-basa na ang libro ng amo mo. Wala nang maniniwala sa inyo. Wala nang maniniwala sa inyo dahil mula umpisa pa lang, sinungaling na yung amo mo. Wala nang nasabing tama yan Okay? Sa 10 sinabi niyan, 11 ang mali. Sa 10 sinabi, 11 ang kasinungalingan. Kaya kahit kailan, sabi nga ni Mayor Baste Duterte, your president, yung amo mo, will never be loved by the Filipino. Hindi sila mamahalin. At ito, nakakasiguro ako na last nyo na yan. Last na Marcos na yan sa Malacanang. Dahil ang taong bayan, sukang-suka na sa kamalasan na dala ng pamilya na yan. Diba? Kahit pa paano nakaramdam tayo ng kaginhawaan sa panahon ni Duterte. Kahit sila mismo nakaramdam ng kaginhawaan sa panahon ni Duterte. Pinalibing yung tatay nila. Niredeem yung pangalan nila. Pero, ano ginawa nila? Anak ng tokwa, nung nakaupo na sa Malacanang. Akala mo kung sino na. Or nakatungtong, isang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Sa kapangyarihan, isang langaw na nakatungtong sa kapangyarihan. Akala mo kung sino makaasta. Akala nila, super powerful na talaga sila. Pero, sabi ko nga kanina, bilog ang mundo. Maghinday na tayo.
Basta, tandaan nyo, numero 28. Ano yung numero 28? Ha? Birthday ni Pangulong Duterte yan, ha? March 28, mga kababayan. Ha? Huwag niyong kakalimutan yan. Abangan, ha? Ang mga susunod na kabanata at detalye kung ano ang mangyayari sa March 28, birthday ni Pangulong Duterte. Kaya tayo mga kababayan, ipagpatuloy natin ang pagsuporta sa mga Duterte dahil sila na lang ang pag-asa ng ating bayan. Huwag nating pansinin, ha? Yung mga bangag na yan, yung mga loyalista nga, huwag natin papansinin yan. Tuloy lang ang laban. Dahil pag sa katotohanan, sigurado ako, may papanalo natin ang laban. Ang Diyos hindi yan kakampi sa kasamaan. Bagkus sila ay parurusahan at mangingibabaw ang kabutihan at pagpapala dito sa bansang Pilipinas. Ha? Sana makabalik na ang mga Duterte sa Malacanang. Ha? Sana. Ha? Okay? So mga kababayan, ha? Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na video natin. Once again, this is Master Reyes and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.